continuation of our series, what we called When Pigs Fly. Alam mo, habang pinag-aaralan din namin ito, itong topic na ito, sabi nga isa may mga bagay bang imposible sa paningin ng tao? In our perspective, in our mind, napakarami pong mga bagay na imposible. And sometimes or somehow, naghihingi tayo ng isang milagro. Tama? And because, yung bagay na yun kasi is lagi nating inaas when it comes to the things that is impossible sa ating buhay. So that's why we are always asking for a miracle. Amen? Parang ganyan yung nagiging mindset nating mga Kristiyano, or even though when we are not Christian, we are always asking for a miracle. And sabi nga is pagka narinig mo yung sinasabing when pigs fly, alam mo, naniniwala ako na yung kayang imposibleng mangyari sa kayang arukin ng iyong isipan, ay walang imposible sa Panginoon. Amen? Yung parang tipong napakahirap, or sabi nga sa Biblia, yung pinaka matalino sa tao, or yung katalinuhan ng tao, that is only a foolish ng Panginoon. Ibig sabihin parang pinaka hindi natin maarok or napakaliit lang ng isipan ng Panginoon kumpara sa pinakamatalino sa atin mga tao. So that's why naniniwala ako na kayang gawin ng Panginoon lahat ng bagay. Amen. Ako, kahit na yung baboy, sabihin mo na biglang lumipad, biglang magkaroon ng pakpak, that's kayang-kayang gawin ng Diyos yung bagay na yan. And as we go on our topic, today we will discuss about the miracles of protection. Ano yung una? First topic natin, miracle of deliverance. Nako, ang dami mga estudyante dito, kaya sabay-sabay sila, napakaganda po nito yung about sa deliverance, yung suko natin yung will natin sa Panginoon, because sometimes yung sarili natin hindi tayo makalaya or hindi natin magawa yung sarili natin just because of something that hold on sa atin. And then yung last week napakaganda, miracles of healing. Nako, naniwala tayo lahat na kayang gawin ng Panginoon yung pagpapagaling. And our topic for today is miracles of protection. Alam mo, may mga nung ako isa bagong Kristiyano at nag-aaral din kami noon sa Bible School. Laging isang debate na tanong ng mga students or yung ibang mga tao sa labas, laging tanong is bakit Panginoon, if God is sovereign, kaya niyang gawin lahat, bakit hindi niya kayang protektahan yung isang bata or isang or sabi nating baby or sanggol or yung defenseless, na may buhay, hindi niya kayang protektahan or hindi kayang iligtas ng Panginoon yung taong yun. Ako, yan po yung isa lagi dati noon sa debate, na lagi naming tong naririnig. Bakit hindi kaya, or bakit omnipotent pala si Lord, makapangyarihan niya, kaya niyang i-stop yung paggawa ng masama, or kaya niyang gawin yan in a snap, pigilan yung mga bagay na masasamang bagay na mangyari dun sa isang tao. Minsan ganyan yung tinatanong natin sa Panginoon, tama? Or sometimes ganyan yung isipan natin, or bakit sinasabi mo, bakit Lord hindi ako naprotektahan sa bagay na ito? Hindi, bakit Lord nasaktan ako? Bakit Lord nangyari sa akin to? Bakit Lord na-aksidente ako? Or bakit Lord
sana hindi sa akin na lang nangyari, sa ibang tao na. Di ba? Ganyan yung bagay na minsan, or sometimes, Lord, bakit hindi mo ko pinrotektahan? Ano? Yan po yung isa sa lagi nating tanong when it comes to God, protection. Now, first thing first, gusto kong establish sa inyo na ang Panginoon kayang gawin yan. Tama? In our lagi tong nangyayari sa atin in a world view, when it comes to God's protection, sabi nila diyan, Lord, habang pinag-aaralan ko rin yan, tinatanong ko rin yan sa sarili ko, and then yung yung pinag-aaralan ko ito. Sabi diyan, bakit daw hindi napoprotektahan ng Panginoon yung mga bagay na yon? Number one, sabi dun sa actually sinesearch ko yun din sa sa internet, then sabi doon, unang-una, meron tayong will. Tama? Merong ginawa ang Diyos na free will. Okay? Sabi diyan, we have a decision to made. At kaya minsan nagtataka ka, Lord, bakit hindi mo ko, or bakit ito yung nangyari sa buhay ko? Lord, bakit hindi mo ko pinotektahan? Alam mo, ang good thing sa Panginoon, sa sinasabing free will ng Diyos, is hindi tayo create ng Diyos na, robot. Okay? We have a decision to make. And then sometimes, yung decision na yan na ginagawa natin sa buhay, tama naman, minsan kasi, sinisisi natin yung Panginoon, okay, sa mga bagay na nangyayari sa atin, na nakakasakit sa atin, pero madalas, tayo na yung may gawa. Tama? It's just because of our free will. Pero alam ng Panginoon, na mangyayari yan, na gagawin mo yan, that's why God is our God of the past, present, and future. So, hindi mo pwede sabihin sa akin na, hindi ba kontrolado ni Lord yan? Hindi. Alam ni Lord lahat ng mangyayari sa buhay natin. That's why, alam mo, yung sinasabi nila na, bakit hindi ginawa ni Lord yun? Makinig ka. Okay? Etong bagay na ito, alam ni Lord na mangyayari yan. Alam ni Lord na gagawin mo yun. Okay? Pero, madalas, we are asking for a miracle. Ang problema kasi sa atin, mga Kristiyano, ano lagi yung nangyayari sa atin? We want what? An instant solution or instant answer sa Panginoon. That's why, alam mo, dito sa miracles of protection, napakaganda po nito kasi, alam mo, minsan sino dito nag-ask ng protection sa Panginoon? Instant. Di ba? Dami natin. And then, after that, after that thing na mangyari, minsan, nangyari, or God can do it in an instant, or sometimes God can't. Hindi niya ginawa yung bagay na yon as just because of of us. But let me tell you this, ang Panginoon, sabi diyan, kaya kang protektahan. Napakita na yan in the Bible, in the Old Testament. Sabi diyan ay in Psalms chapter 37, 39, sabi diyan, the Lord rescues the godly. Rescues the godly. Ibig sabihin, alam mo, ang dami ng time, okay, pinakita ng Panginoon yung pag-rescue niya sa kanyang tao. Which means, a godly person. This is what we called divine intervention. Ibig sabihin, alam mo, napaka-supernatural nito na minsan kayang gagawin ng Diyos in an instant, ililigtas ka niya. Which means, that time, He's proving to His people godly. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, okay? Yung His people, papakita niya yung kanyang power para iparamdam sa iyo, iparamdam sa atin yung kanyang kapangyarihan. Ako, kung ikaw na-experience mo yan, bigla, alam mo, yung divine intervention,
Ah, ano yun, parang ako, di ko alam kung gusto ko, gugustuhin ko itong maranasan. Kasi minsan, alam mo yung instance, kasi minsan ito yung ano pinipili ng Diyos, okay? Or ng yung pagiging yung sinasabi dito na godly, which means papatunayan niya sa iyo personally. Okay? Nangyari yan kay Daniel, tama? Yung time na anong ginawa sa kanya ng ano na sa Bible, 'di ba? Itinapon siya dun sa lion's den. Okay? He shut the mouth of the lion. Ibig sabihin, protektahan si Daniel on that time. Okay? And then in time kay Moses, nung sila hinabol ng yung sa Red Sea. Imagine mo, 'di ba? How God protect them. Nahati yung dagat, and then sila mismo is naglakad doon sa natuyo yung dagat, okay, nahawi, and then nalakaran nila. That's divine intervention. Then yung yung tatlong kaibigan ni ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, pinatunayan din ng Panginoon, tinapon sila dun sa furnace ng blazing fire, and then wala man lang nasunog kahit na isang buhok. Na describe doon kung gaano pinoprotektahan ng Panginoon o yung kanyang divine intervention doon sa tao, doon sa gustong sumakit or manakit sa kanila. Sabi diyan, for he is their fortress in times of trouble. Nako. Alam mo, itong ano na to, this verse ini-establish ng Panginoon, it is a godly, yung sinasabi niyan, He rescues the godly. Alam mo, sabi ko nga Lord, when there's a time na pwede kang iligtas ng Panginoon, alam mo, sabi ko nga Lord, na medyo nakakatakot yung instance na to, pero, alam mo, nakaka-amaze kung ikaw is nangyari yan or mangyari yan sa buhay mo. But God proved Himself, that He is a sovereign God. Alam mo na siya is makapangyarihan. At itong verse na to, yung next verse, yung Psalms 91, verse 1 and 2, gusto ko itong i-emphasize lalo kasi gusto kong pakita sa inyo at establish yung kapangyarihan ng Diyos. That He can protect, He can do it in the past, He can do it now, and then He can do it in the future. God can do a miracle things, especially yung tinatawag na protection. Sabi diyan, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So sabi diyan, whoever dwells in the shelter. Alam mo, problema sa atin, sabi diyan, he dwells on the shelter of God, in the shelter of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty. Alam mo, mga kapatid, kung gusto mo gusto mong divine intervention ng Panginoon, yung divine protection ng Panginoon, He wants you to dwell in the Most High, which means, alam mo, dwell in the shelter of the Most High. Alam mo, ito yung parang sinasabi ko nga if you are truly, yung napakalapit mo sa Panginoon. Sabi dito kasi, dwells in the shelter of Most High. Which means, your daily devotion, your prayer, your intimate time with God, alam mo, that's the time that you will experience His divine protection. Ang problema kasi sa atin, sabi diyan, He dwells in the shelter. Parang nananahan. Ang tanong ko sa inyo, lagi ba nananahan yung Panginoon sa puso natin? Kasi this time, before mangyari or gawin ng Panginoon, God can do those divine intervention, if He dwells or we are dwelling,
in the shelter of the God Most High. Ito yung kumbaga parang on their time kung iaralin mo yung Biblia, this divine intervention ng Panginoon, ginawa niya dun sa mga tao, okay, na sobrang lapit sa kanya. Which means they are very on fire, yung God's protection is nandoon. Kaya ito yung mahirap And then sabi ng Panginoon, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Nag-aralan ko tong fortress. Sabi ko kanina, 'di ba? God can protect you. Sabi diyan, He will rest in the shadow of Almighty. Ibig sabihin, yung napakalapit mo lalo sa Panginoon, which means in the shadow. 'Di ba? Ano yung ibig sabihin ng in the shadow? Alam mo yung pagka diyan sa labas, 'di ba, pagka ikaw nandun ka sa mainit, tama? Pagka ikaw nakakita ng puno, anong kailangan mong gawin? 'Di ba? Lumapit ka doon para sumilong. Pagka ikaw ba malayo, makakasilong ka doon? Hindi. Ibig sabihin, kaya ang sinasabi ko sa inyo kanina, pag malapit ka sa Panginoon, at hindi ka umaalis dun sa kanyang at nananahan sa iyo ang Panginoon, sabi diyan, He is what? My refuge and my fortress. Ito yung kagandahan sa Panginoon When we are so intimate with Him, ang pangako niya, okay, He is the refuge. Ano ba yung refuge? Alam mo yung refuge. Tinignan ko sa Bible, then pinag-aralan ko. Sabi diyan, alam mo yung masisilungan? In the Old Testament, yan yung refuge. Yan yung bahay. Parang kaya pala minsan sa mga sa mga gubat or sa 'di ba yung mga naglalakbay, minsan nakala mo haunted house tong mga to. Okay? Ang tawag pala diyan noong unang panahon is refuge, which means kapag inabutan sila ng dilim, meron silang masisilungan. And kapag inabutan sila ng ulan, meron silang masisilungan. Which means, alam mo, ganyan yung sinasabi ng Panginoon sa atin, He is what? Our refuge. In times of troubles, in times of, yung biglaan, yung biglaan, di ba, yung instant, alam mo, that's the time na pwede tayong lumapit sa Panginoon. In an instant, okay, we can go there, we can go to God anytime. Ito yung refuge. Di ba? Yung parang yung panandaliang masisilungan or in times of need, merong kang tatakbuhan. Kaya pala, yan pala yung refuge. Then, ano yung fortress? Ibig sabihin niyan, alam mo yung established na. Alam mo, yung Panginoon, okay? Anything you can or you can think or kung anong kaya mong isipin, kung ano yung Diyos, alam mo, that is God. I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung ano yung battles mo ngayon. I don't know kung ano yung pinapanalangin mo sa Panginoon. When you say fortress, ibig sabihin niyan, alam mo, established na yan, and then yung kanyang foundation is very clear, is napakatatag. Alam mo, ibig sabihin, yan yung Diyos. Grabe, no? So, yung word ng Panginoon, okay, that He is my refuge and my fortress, for my God in whom I trust. Which means, siya yung ating pagkakatiwalaan,
Siya yung ating yung ating sasandalan, yung ating malalapitan in times of trouble. That is our God. Tama? That is our God. But sometimes, alam mo, ito na yung papasok, yung sinasabi nga natin na, Lord, kung kanina, sabi ko nga sa inyo, that is yung bakit hindi pinoprotektahan ng Panginoon or hindi na protektahan ng Panginoon yung mga yung mga walang kalaban-laban. Alam mo, that is sometimes, that is part of His plan, not only for them but for us. Sabi nga isa na merong plano, okay? Long before you face a problem, God has already planned. Alam mo, minsan, bago mo pa maranasan yung mga problema, yung mga pagsubok, alam na ng Panginoon yan. Ngayon, na-experience natin yung problema in times of need. Alam na ng Panginoon kung ano mangyayari. Alam na ng Panginoon kung ano yung gagawin mo. But He's not, hindi niya pinipigilan or hindi niya, parang, okay, I know what happened. It's okay. Di ba? Nakasulat na yan sa plano ng Panginoon. It's also happened in the New Testament, when Apostle Paul, okay, ang context nito, alam mo, this is the time na si Paul, okay, siya na is nangangaral ng salita ng Panginoon. And then, alam mo ba, by that time, okay, si Apostle Paul, siya lang po yung Roman citizen. Which means, yung disciples ng Panginoon, alam mo kung ano mga ginawa sa kanila? Pinag-hunting, okay? Pinupugutan ng ulo, pinapahirapan. That is why si Apostle Paul, when he became yung mga ngaral ng salita ng Panginoon nung unang panahon, meron siyang privilege. Which means hindi siya ganun or meron siyang protected siya kasi he is a Roman citizen. Which means hindi siya ganun ka ida-down nung mga tao or nung mga Roman soldier. But it happened, sabi diyan, the ground joined the attack against Paul and Silas. Pero kahit na ganun yung nangyari, okay, inatake pa rin sila. And the magistrate ordered them to strip and beaten with rods. It's just like Apostle Paul. I know that I am the preachers of Christ, nangangaral ako para sa Panginoon, but there is a time na sinasabi mo sinasabi niya na wala naman akong ginagawang masama. But nangyayari ito. And it's the same thing with us. Sometimes, Lord, I do worship, I do Bible reading, pero bakit nangyari sa akin to? Nag-ask ba kayo ng same question sa Panginoon? Di ba? Bakit nangyayari itong bagay na ito? And sometimes, alam mo, bago natin kaharapin yung mga problema na yan, sabi ng Panginoon, God has already planned. And then after they have been severely plagued, and they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Si Apostle Paul, kung babasahin ninyo, ilang beses siyang nakulong. Actually, ilang beses siya nangaral at ilang beses siya nakulong. And they were beaten. Lagi natin tinatanong, deserve ba ni Apostle Paul mangyari yun? No. Di ba? Hindi yan deserve or sometimes, tinatanong mo ba yung nangyayari sa buhay mo? Do I deserve this? Lord, di ba? I serve, I disciple, I grow group, I attend celebration service,
I preach, I sing, tumutugtog ako para sa Panginoon. Pero Lord, bakit nangyayari sa akin to? Ganyan ba yung tanong ninyo? Alam mo, gusto kong balikan yung Psalms. Ganda nung sabi dito eh. In Psalms 91, verse 3 to 4, sabi diyan, kung titignan ninyo, in-establish ng Panginoon dun sa 1 and 2, yung sovereignty niya. Tama? Ibig sabihin, God can do everything. God has a plan. But sabi niya, surely He will save you from the fowler's nail and from the deadly pestilence. Which means, kahit na sila, okay, alam nila alam ng Panginoon, okay, na kahit ikaw kaya kanyang i-save, kaya kanyang protektahan, pero sabi ng Panginoon, surely, it will happen. Kahit na ako yung, sinasabi ng Panginoon, kahit na ako yung Diyos na sinasamba mo, kahit na naglilingkod ka, kahit na nagtatides ka, kahit na tumutulong ka, kahit na mabait ka, sabi yan, He will, sometimes, you will experience those problems in life. Those trials in your life. Alam mo, gusto ko itong i-personalize mismo sa sarili mo. Parang, tignan mo, sabi niyan, surely, darating yung time, okay? Kahit na ilang taong ka na nagsiserve, marami ka nang ginawa sa ministry, alam mo, sabi ng Panginoon diyan, there's a time, okay, that it will come. Then sabi niya yan, He will cover you with His feathers, and under His wing you will find refuge, and His faithfulness will be your shield and rampant. Alam mo, this time, pinapatunayan pa rin ng Panginoon, okay? Even though yun nangyari, okay, kila Paul, noong time na ito, kahit na sila wala silang ginagawang masama, sabi ng Panginoon, it will surely happen. Merong mga darating sa iyo, even though point to death, na time, na ikaw is malalagay sa panganib. Sabi diyan, pinapatunayan ulit ng Panginoon that He is your refuge. Which means, siya yung ating malalapitan. You know what? In our biblical view, sabi niya ng Panginoon, He is concerned more on your character. Sometimes, alam mo, ako kahit na minsan yung problema, sabi nga nila is blessing yan eh. Tama? Kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon, kung ano yung meron ka ngayon na kinakaharap, sabi niya, that is a blessing. Because God will mold your character. He is more concerned on our character. That's why kung titingnan ninyo, si Apostle Paul, on that time, he was beaten. He is a Roman citizen, and he doesn't deserve those things na meron na nangyari sa kanya. Pero alam mo, yung Panginoon, alam niya na merong problema, merong trials na daraanan mo, but He is concerned about our character. Kung ano ka. Sabi diyan, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Alam mo, napakaganda nito, no? Sabi diyan, alam mo, God can intervene, tama? He will intervene in that situation, pero alam mo, God is more concerned on our character. Sabi diyan, Paul didn't wait to worship after miracle. He worshiped before. Sometimes, pagka sinishake ka na ng problema,
ng trials, ano yung lumalabas? Pag dumadaan ka na sa problema, ano yung nangyayari sa'yo? Did you worship God? Or, ano, sinisira, alam mo, sabi nga nila lagi itong sinasabi. Alam mo, si Satan, hindi ka na if you are a Christian, hindi ka na niya kayang siraan sa Panginoon because you are already saved. Alam mo kung ano yung kayang sirain? Is yung testimony mo. Yung testimony na meron tayo. Ano yung kalalabasan mo after that trial? After that problems? Ano ka sa harapan ng Panginoon? Are you the one who will praise God? Or are you the one who will curse God? Ano ka dun sa dalawa? Alam mo, itong si Apostle Paul, in times of trial, hindi niya, mas pinili niyang mag-worship sa Panginoon. Hindi siya nag-complain, di ba? He has the right to complain, but hindi niya ginawa. He choose to worship God, to praise God, and even though sometimes you don't feel it, kahit na hindi mo na nararamdaman, okay? Yung hindi sumasang-ayon sa iyo yung panahon, yung time, alam mo, just praise God. Just sing song. Just alam mo ito yung lagi kong ginagawa kapag ako nakaka-experience I was down. You know what? You should praise God. You should sing to God, worship Him, 'di ba? And that's the time that alam mo yung intervention ng Panginoon is gagalaw. Walang mangyayari sa paligid mo when you praise God, but inside of you there's something that is happen. Binabago ka unti-unti ng Panginoon. And your perspective will change also. Alam mo, sabi diyan, suddenly, there was such a violent earthquake, like the foundation of the prisons were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Grabe, no? Parang, this time, kung titignan mo, kung ikaw yung jail guard, kung ikaw yung naka-witness on that time, lahat nagbukas. There's an earthquake. Nakakatakot. Sobra kapag kumilos ang Panginoon. That is divine intervention. Sabi nga, sometimes God eternal purpose doesn't align with our temporary plans. Alam mo, sabi ng Panginoon diyan, He do it with His purpose. Imagine mo, si Apostle Paul, sabi nga, nakulong siya. Alam mo, that's the time pala na dun siya pwedeng mag-ministry sa kulungan. Alam mo kung ano nangyari? Na-save yung jail guard, yung family nun. Kasi kung babasahin mo pa yan, gusto na niyang patayin yung sarili niya. Bakit? Kasi nakawala lahat. Ikaw ba naman, di ba, nagbabantay? Then nagbukas lahat, nag-open, it's chaos, di ba? But you know what? That time, okay, is naligtas yung jail guard. Yung buong nandoon sa lugar nila, nakakilala at nagpuri sa Panginoon just because of that. Alam mo, mga kapatid, sometimes, kung ikaw is one step backward kung bakit nangyayari sa buhay mo yung mga nangyari ngayon, ito lang masabi ko, you will thank God. And, alam mo, sabi nga dyan isa you will acknowledge the Lord just because of His goodness. Kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. In Psalms 91,
14 to 16, sabi diyan, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Alam mo, by this time, patuloy na pinapakita ng Panginoon or dinidisplay ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa atin. Alam mo, kahit na anong mangyari sa buhay natin, alam mo, this is my prayer. Lord, even though you're not, hindi mo ako maprotektahan sa lahat ng bagay, but this is our prayer. Be with me. Yan yung pangako ng Panginoon na hindi kanya iiwan. Because, alam mo, kahit na saan ka dumaan na unos or kahit anong pagsubok, trials, problems man yan, gaano kalaki, kaliit yung problema na pagdaraanan mo, alam mo, pagkakasama mo ang Diyos, surely, okay, you will win in every battle. Amen? Alam mo, sabi dito, ito yung pangako ng Panginoon na gusto kong panghawakan natin. Sabi diyan in Matthew chapter 28 verse 20, surely I am with you always to the very end of this age. Then yun, Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and you will be with you. He will never leave you nor forsake you. Alam mo, mga kapatid, sabi nga dyan, kahit na anumang dilubyo yun maranasan mo, mawalan ka ng minamahal sa buhay, mawalan ka ng trabaho within this in this generation, mawalan ka ng mga minamahal, trabaho, or you lose money, you lose yung mga ginagawa mo, one thing is for sure, kahit na anong mangyari sa buhay mo, basta yung kasama mo ang Panginoon, He will never leave you. He will never forsake you because that is the promise of God. God is sovereign. He can rescue us. He can deliver us in every situation. Pero alam mo, mas concern yung Diyos sa kung ano tayo sa harapan niya. Kung ano yung character mo. Kung ano ka in the middle of those problems. And I hope and pray that you win that battles. Can we pray?